Primal Cast and deboning of Up Carcass mga idol. So ito hindi natin nabigyan ng challenge pero sinimulan niya na. Kaya mo yan. Tingnan natin kung makukuha mo na mas mababa kaysa kahapon. Iba talaga nagagawa pagka panalo sa coin toss. Masaya lang. Ang gamit niya dito guys ay green apple, flexible knife, G-Kensen. Napaka-solid na ito guys. Kahit dahan-dahan lang yung pag-iwa mo dyan, talaga namang mabilis. Sobrang sobrang sarap gamitin. Hindi lang talaga marunong gumamit to. Kita niyo naman, di ba? Pero makukuha niya rin yan. Mamamaster niya rin yan. Uy, nakapag-iwalay agad yung update. Shoulder, wala kang iwasan dyan. Diba? Yung steel, tanggalin mo oh. Yan. Yan oh. Gelas mo. Dire-diretso na yun eh, iwain mo na yun. Hindi, pag ayun o, diba? Nauna yung tawa eh. Uy, galit na galit. Talaga namang binibilisan. Bojang eh. Alam mo bojang. Ha? Mag-practice lang kayo na mag-practice. Hanggat walang nagpa-practice sa atin para masanay kayo mag-deboning. Para pag nagkaroon tayo ng Ito lang, tagalan na eh. okay lang, kaya-kaya mo yan. Bicycle. Yan, ganyan magtanggal ng pigtail guys. Yan. Panalo yan. Hanapin mo, nasan ba yung gunting natin? Suli. First layer, yan. Sabi mo nga, hindi ka pa nakakapagkalas ng walang buntot. Puro may buntot pa. So, dapat kabisado mo yan. First layer. Uy, malupit. Hindi sanay sa flexible knife eh. Kasi yan guys, yung ito, tingnan nyo mabuti yung knife. Ano yan, buwabali-bali ko. Pag hindi ka talaga sanay gumamit, tingnan mo, nababali-bali yan. Pag di ka sanay gumamit, nahirapan ka talaga dyan. Mabuto lang ng konti yan. Ano yan, babalik ko. Ganyan ang kagandahan sa flexible knife. Talagang hindi agad yung talim niya. Kumbaga hindi agad masisira kasi kusa siyang babalik ko. Hindi siya mapapwersa pag nabuto. Hindi katulad ng mga hindi flexible. Pag nabuto yun, matigas talaga yun. Hindi magbabali-bali yun. Talagang ihiwain at ihiwain yung mga buto hanggang sa madurog yung pinakang blade nun. Hanggang sa mabungi. Ito, pagka nabuto to, ilalambot, kumbaga parang mababali yung pinang knife niya. Ayun na malupit, di ba? O, di ba? Ganyan kalupit maglagay ng laman sa pork ribs. Ganyan sirain yung kasim. O, di ba? May natira pang buto, pero wala nang laman. Yan, may improve pa naman yan. Okay lang yan. Pwede naman natin i-trim yan. Ang importante dito, natututo sila.
Sa mahal ng baboy ngayon tapos ganitong deboning yung gagawin nyo sa lahat ng mga bagong magnenegosyo, huwag nyo gagayahin yung ganitong deboning, guys. Di ba? Lagyan nyo ng value yung mga buto-buto nyo, yung bias nyo, yung shoulder blade nyo. Lagyan nyo ng value, lagyan nyo ng laman. Huwag nyo na akong gayahin. Kasi may ibang purpose talaga yung ginagawa ko. Magkakaiba tayo ng vision. At magkakaiba rin tayo ng mission, syempre. Ako, malugi na ako ng konti. Ayos lang sa akin yun. Basta importante, nagagawa ko yung makakatulong sa mga kapwa ko butcher. Dahil nagsimula rin lang ako sa pag-uumpisa ako sa butcher, wala akong knowledge kahit ano. Dati nga, pag may nagbabanso, talagang lumalayo pa ako na napakalayo. Kasi natatakot ako sa banso. Pero dadaanan at dadaanan mo rin talaga yung mga ganong bagay, yung pagtitrainan mo rin yung mga ganon. Ito shoulder blade, guys. Dati nung nag-training ako 2 weeks, nanonood lang ako nito, bawal akong mahawak. Baka daw kasi masira yung karne. Ang gagawin nila nito, tatanggalin lahat ng litid, tapos ipapahatak na lang sa'yo. Pero sa ganung parte, hirap na hirap pa rin talaga ako. Nag-training ako noon 2 weeks sa Roblu sa FIB. Tapos after ko ng 2 weeks dun, nag 2 weeks naman ako ng supermarket. Tapos pumasok ako ng seasonal sa Pure Gold sa Binangonan. So pagkatapos ko ng seasonal, hindi ako nagtuloy kasi may liga na yung basketball, kaya yun, nag-focus ako sa pagtitraining ko sa liga. Hindi naman ako kagalingan mag-basketball, pero syempre that time, yun, talagang I love basketball. Tsaka hindi pa nagsisink in sa akin yung opportunity nito nung butcher, guys. Bata pa ako siguro nasa 21 lang ako nun. Tamang laro-laro pa lang ako nun. Nung tumagal-tagal, parang nawalan ako ng gana sa basketball. Parang libangan na lang talaga yung basketball. Kasi syempre 21 ka na, wala na rin magiging career sa basketball, kaya hindi na pabata, paedad na, kaya kailangan mo na humanap ng kakaririn. Nasimulan ko na yung pagbubutcher, kaya tinuloy-tuloy ko na. So yun, marami nang pinagdaanan yung pagbubutcher natin. Pasok, resign, dahil siyempre may basketball. At eto na nga, nakapunta ako ng Meat World. Ayun, doon ako nagtuloy-tuloy. 3 years experience. Ang problema, inabot naman ako ng pandemic. So yung pandemic naman na yun, para kayo hindi nyo nagbigay sa akin ng break. Although hindi ko naasikaso yung mga papel ko kasi may pandemic, mga gastos. Siyempre swab test pa lang, magkano na. Talaga yung pang IELTS ko noon, sinugal ko sa business habang nagtatrabaho. Kasi sabi ko, kaysa nakatenga yung pera ko, sinubo ko muna sa negosyo at nagre-review pa naman ako ng IELTS. Self-review lang din ako nun. Self-review lang din ako nun. Gumagamit lang din ako ng Bible. Sorry Lord. Ng dictionary. Dictionary, English, Tagalog. Tapos nanonood ako ng mga movie ng pambata. Hanggang sa yun, paunti-unti nakukuha ko na siya. Kumbaga sabi ko, pwede na akong sumalang sa IELTS. Kasi kagandahan nun, habang nagtatrabaho ako, may time ako para pag break time, may time ako para makapag-review. Talagang inaaral ko na mabubuti bago ako mag 3 years, para sabi ko, pagdating ko ng 3 years, wala na akong problemahin. Yun na nga, nag-apply na kami. So, okay na. Tapos, sinabay ko yung business. Problema, okay na. Ang gastos naman, pag swab test, lalakarin mo yung mga libo-libo agad. Swab test, kada lakad mo. Wala na rin nung time na yun, wala pa naman ako masyadong pera, no? Kasi talagang kulang na kulang yung sinasahod ko. Tapos pampagatas pa, pampadiaper pa. Yun. Kaya sabi ko, pagpapaliban ko muna yung pag-apply. Pero yung papel ko, okay na. Ayusin na lang, sabi ko, matapos lang yung pandemic, kakasikasuhin ko yung mga papel ko. Tumuloy-tuloy yung negosyo. Nag-resign na ako.
Tapos na tayo sa primer cuts and deboning. To be continued,